ayan ha, team Sinusuka ha, nagbigay na ako sa inyo ng tip. Bago kayo magparally sa isang lugar, aralin niyo muna kung ano yung demographics doon. Ano ang pwede at hindi. Kasi nagbanggit-banggit kayo ng China, dinis niyo ng China, sino ba bumibili ng saging ng Davao del Norte? Japan, China, and South Korea. O ayan. Pangalawa, pangalawa, kung kung mag-organize man kayo, bigyan niyo naman ng support yung mga local politicians niyo kasi sila mismo yung naglabas ng pera kaya hindi natupad yung 1,000 na usapan, Joey. Since kasi sa Team Suka natin, closed door, 'di ba? Tapos limited seats. Pero kung i-compare natin yung social media viewing, pinakamataas. Aha. 'Di ba? So, siguro si BBM, nanginginig na yung itlog. Kaya pati yung deliberation ng mga speech niya, utal-utal. Actually, ma'am, taga Norte po ako. Yung mga pamilya namin, taga Abra. So, solid North talaga kami. And tinanong ko si ate ko doon sa Pinas, sabi niya, tinanong ko siya kung bubuto pa ba natin si Bongbong, sabi ko ganyan. Sabi niya, hindi na kasi hindi namin naramdaman pang hindi presidente, sabi sa akin. Ganyan. Pero Ilocano yun, Ilocano kasi ako. So nakikita talaga, ma'am, yung pagkakaiba unlike before. So yung dati sinasamba natin sila, ngayon sinusuka na kasi expected na yan iba na ang impression ng tao sa kanila. We know who to vote this coming election po at di na nila malulukang taong bayan at naniniwala ako na mas madami ng matatalinong Pilipino ngayon, tahimik lang pero alam nila kung sino dapat ang papanigan at may puso sa Pilipino. Ayun. Anyway, hello LDC. Ayan, it's your time to shine. Ayan, tapos na ang aking monologue. Mayong gabi, Joey. Gabi, hello. Oh, ayan na. So talagang while I was tuning in yesterday, naglista na talaga ako. Tapos sabi ko, pag nag-live si Joey, aakyat uli ako. Tapos mag-share ako ng aking mga chismaks from down under. Ayan go! Na. Ayan na. Sige, sige. Gusto ko yan. Malapit diba? naman sa pinagawaan ng ng alyansang ng rally. Ay hindi kasi 'di ba sa Davao City ako, pero bago ako mag-umpisa, i-shout out ko yung Team Saging kasi Davao Norte is the banana capital of the Philippines, 'di ba? Sa mga naka-tune in po at ka-Team Suka, ang Davao del Norte po kasi mga 1 hour maximum outside of Davao City going north kaya nga Davao del Norte. So 80% po ng mga nakatira sa Davao del Norte imposibleng walang connect sa saging. Yun, so, di ba? Nabanggit mo na yung Tadeco. Plantasyon po yan ng mga saging, friends. Okay? Early pa lang last week, Joey, ang Tadeco naglabas na ng memo. Verified yan. Okay, verified yan. At ang may-ari po ng Tadeco ay pamilya po ni BFF. Yes, Tadeco yan. So, walang magawa kasi empleyado. Eto, yung ibang mga kumpanya ng saging, sinulatan din nila. And you mentioned this earlier, Joey, I heard that you mentioned na yung ibang kumpanya ng mga saging, nagsulat din sila. Pero, karamihan sa kanila nagsabi na, hindi namin mapipilit yung mga empleyado namin na umattend. The original plan really, Joey, was to do it in Tagum. But, yun pala, no? Original plan Tagum, kasi malaki yung venue dun Correct. Kung saan nagmaisog rally, naalala mo, yung maisog rally, yung parang sports complex doon. Yes. Ang lawak nun, friend. Ang lawak nun, Joey. Eto na. Lawak na. Natutong sa maisog sa Tagum Teka yes. ha. Pakita ko kung gaano kalaki yun. Okay, go ahead. Sige, go lang. Kwento ka lang para habang sige. So, yun na. So, friends, mga kasuka, yun yung original plan nila. Gusto nila doon sa sports complex kung saan hineld yung maisog rally. Ito yung sa Tagum. Ayan, ayan. Pero, yung mga kaalyado nila sa local, Davao Norte Province, yung sa mga munisipyo, talagang sinabi nila na hindi namin kayang punuin yan. Oo, kasi ang laki yan. Ayan ang lawak yan So talagang sinabi nila na kahit ano pa ang gawin namin, hindi namin kayang punuin yan. So panabo ulit. So panabo na naman daw, panabo. Kasi hindi kaya ng Tago. Panabo na naman. Kahit sa Panabo, hirap pa rin sila kasi malawak pa rin yung parang open ground doon sa Panabo. Hindi pa rin kakayanin. Kaya naging third option, yung Carmen, Joey.
Third Oo. option si Carmen kasi yun lang sa tingin nila ang venue na Nakaya nila mapuno. oo, so ayun na. So nag-distribute na. Just a background by the way, Joey. Pamilyang saging ako. Nung maliit pa ako, meron kaming lupa na naging grower kami ng saging sa Davao del Norte. Oo. Naku, hindi So, na-hurt kayo ngayon, no? Dahil yun, I'm going there, Joey. Kaya nung sinabi ni BBM na kahapon na parang gagawing probinsya ng China ang talagang ang awkward nun para sa amin. Tumindig ang balahibo ko literally kasi ang audience mo 80% nun may kunagsasaging yung mga yon. Grower, empleyado, kung sino-sino pa. 'Di ba? Mga negosyante na nagsusupply ng kung anik-anik dyan sa mga kumpanya ng saging. Talagang bakit mo kailangang i-mention yan? Because, friends, the third or the second biggest market of exports ng saging ng Davao del Norte ay China. China. Tapos, i-divis mo yung China sa harap ng mga tao na ang kinabubuhay nila or kasama dun sa mga bumubuhay sa kanila, China. Saging yun. Bakit? Kasi Joey, 2 years ago, nung kumalat yung sakit ng saging, fusarium yung tawag doon, yung nagkakalantaan yung mga saging. Oo. Si Japan, kasi masyadong strict talaga yung standards nila for food export. Oo. Bumaba yung export ng saging from Davao del Norte to Japan. Sinong sumalo ng market? It was China, friends. It was China. So, yung ganun na statement, sabi ko talaga, wala bang nag-brief man lang kay Presidente BBM na wag mong sabihin ito kasi yung mga tao dyan. Ay, ano daw yun? Sorry. Tuloy lang. Pinapalabas ko lang. Ayun. So parang wala bang nagsabi kay Presidente BBM na ganito yung make-up ng mga tao dyan. 80% may connect sa saging. Ang pangalawang pinakamalaking market dyan ng saging is China. Huwag kang magbabanggit ng China. Ganyan. So talaga, ewan ko, nobody did their research, no? Kung ano yung dapat niyang sabihin at hindi dapat sabihin. Walang nag-iisip sa kanila, no? LDC. Ay nako, sinabi. Diyos ko talaga. This kind of profiling should have been very obvious for them eh. Diba? True. Na parang, Tsaka best friend niya. Kung makakasundot ka ng nerve dito, ganyan. Oo. Tsaka BFF niya. Tiga doon. Ano ba? Diba? Parang, uy, BBM, BFF ba talaga kayo? Kasi diba kung ikaw, kaibigan mo, bibigyan mo ng warning eh. Sasabihin mo, huwag ka magsasabi ng ganito ha, kasi ganito-ganyan ang mga tao. Ganyan. So, yun na yung kwentong saging na parang talaga nung narinig ko yun, napa-facepalm na lang ako at sinabi kong, oh my God, nobody researched. Pangalawa, bakit marami ang nakaputi kahapon at hindi red? Kasi, bit-bit yun ng local politicians. At ang sinabi ko sa kanila, yun yung color, yung local political allies nila doon. Hindi na ako magbabanggit ng pangalan. Research nyo na lang, friends, kung sino yung white ang color doon sa Davao del Norte. Was it assigned by them? Was it assigned Sorry? by them na yung mga hakot ng mga local officials white, yung mga hakot na hindi local red? Yes. Oo. So para Coding makita yun nila kung ano yung hakot. Oo, coding yun, Joey. Coding yun. Kaya nga nakaputi sila. So, kung mapapansin nyo kahapon, kung nanonood kayo, ano yun, mas maraming nakaputi. Kasi yun yung color ng local candidate nila for Davao del Norte. Oo. So, yun yung isang indication na ang gumalaw dyan, yung local, local allies nila, no? Tapos, yung pangatlong point ko, at talagang nilista ko, nag-separate yata after nung super fail din na press con, 'di ba, bago nagkaroon ng rally nung nagsalita yung mga candidates nila sa stage, nagkaroon sila ng parang press con. Oo. Tapos ang best in oral recitation dun sa mga kandidato was Tito Soto, followed by Erwin Tulfo, and then third honor si Tolentino, tapos eto pang honorable mention na si Manny Pacquiao. The rest of the candidates ayaw na magsalita. Hindi sila ganun ka-excited ba na magsalita during the media interview. And then, so yung apat na yun lang yung sumasagot kasi feeling ko, hindi alam ng ibang mga candidates like Abby Binay, Lito Lapid, sino pa, Bong Revilla, di ba? Talagang super fail. And then after ng press con, nagkaroon ng sariling ganap or sariling lakad si Abalos. Eto na. Meron siyang, ang dami kong chika, pasensya ka na, Joey, ha? Talagang nilista ko to. Oo. So, after nung media interview press con nila,
Gusto ko yung kanda na ganyan. Oo, at saka hindi na ako magkukuwentong barangay kasi hayag na naman lahat, 'di ba? No need for kwentong barangay. So anyways, merong nag-rent siya ng isang hall dun sa isang hotel. Okay? Tapos, sarili niyang ano yun sarili niyang ganap yun kasi meron silang downtime between nung press con na nangyari ng mga 1:30. Tapos, dun na sa rally sa Carmen. Meron silang downtime nun, 2-3 hours. Pagdating niya dun, ang daming pumunta, Joey. Dun sa ginap ni Abalos. Mga 25. Oo, Sa event ni 25. Abalos? Mag-isa lang ni Abalos yun, ano? Oo, sarili niyang ganap yun. Parang meron din siyang tinap doon na isang organization. Tapos siya yung magsasalita, ganyan. Tapos 25 lang ang dumating. Alam ko kasi yung may-ari ng hotel, kaibigan ko. ang pinabook is yung pinakamalaki nilang hall doon, Joey. Tapos nagpahanda daw ng mga triple of that figure na 25 para sa pagkain. Oo. At dahil 25 lang ang Oo. Alam mo ba, Joey, ang dami daw food na yung pinak na lang. So yung mga media na pupunta doon, nakakain sila, nakapag-pack lunch sila, 'di ba? Tapos eto na. Nung nagsasalita pa daw si Abalos, talagang makikita mo na sa face niya that he was really pissed because hindi napuno kahit mga lahati man lang yung hall. Ayan. Tapos, yung mga media, local media ito Davao del Norte media. Alam mo si Abalos, hindi ako naniniwala na ano yan. Di ba parang meron yung sino yun yung parang gano'ng karami, parang 1 billion na gastos ni Amy, 1 billion na gastos ni Camille Villar sa campaign daw before pa even mag-start yung official campaign period. Hindi ako naniniwala na wala dun si Abalos. Dapat nandun si Abalos. Di ba? Sa totoo lang. Alam mo hindi, yung kinukwento ni LDC, hindi lang ganyang moment si Abalos, malakas magpakain, malakas Diyos ko po, lahat ng puntahan niya, ganyan siya. Pagkatapos hindi siya kasama doon sa 1 billion. Dapat nga siya Impossible. Ayun na. So, in conclusion, Joey, habang nagsasalita pa lang siya, talagang pissed off na. So, yung mga local media na pumunta doon, kinausap ng organizer doon sa pa-event ni Abalos, and pinakiusapan, Joey, na wag na lang ilabas. Kasi nga, sa optics, ang pangit tingnan na malawak, pero 25 packs lang ang nagpunta. So, in conclusion, walang research na ginawa. Ayan team sinusuka nagbigay na ako sa inyo ng tip. Bago kayo magparally sa isang lugar, aralin niyo muna kung ano yung demographics doon. Ano ang pwede at hindi. Kasi nagbanggit-banggit kayo ng China, dinis niyo ng China, sino ba bumibili ng saging ng Davao del Norte? Japan, China, and South Korea. Ayan. Pangalawa, kung mag-organize man kayo, bigyan niyo naman ng support yung mga local politicians niyo kasi sila mismo yung naglabas ng pera kaya hindi natupad yung 1,000 na usapan, Joey. Oo. Oo. Kasi hindi sila nag-download ng pera. Yesterday once more. So, ito na yata ang aking pinakamahabang akyat. Salamat sa oras and ano lang tayo, guys, steady lang tayo. Yung nangyari kahapon, patikim pa lang yon. And walang bibitaw, walang maniniwala. And eto na lang pala, for the first time naging troll din ako, naging keyboard warrior din ako dun sa pa-live stream nila. Joey confirm, talagang merong trolls kasi pareho yung nilalagay nila. And ito pa yon, merong nagdi-delete ng messages na anti. Yung kaya dapat yung mga ganito, overwhelm talaga sila sa totoo lang. Hindi nila kinaya. Hindi nila kinaya kahapon na ganun yung haha emoji, angry emoji. Na kahit yung mga troll, yung mga trolls nila, kasi 'di ba, doble bayad 'yon. Magpo-post ka na ng message, magdi-delete ka pa. So, yun yung parang naging assignment nila kahapon. Inis na inis ako kasi yung mga messages na, yung mga wala na naniniwala sa iyo. Pag nag-react ka doon, mababasa mo na this message has been deleted, parang ganyan, or no longer available. So, may nagtura. So, yun lang. Thank you LDC I love it. I love the participation for today. Lahat ganyan, guys. Anong notes? Di ba? Bonggang-bongga, talagang ready. Thank you very much, LDC. Segue lang ako dito sa comment ni Shine. Sabi niya, gosh, out of touch talaga si Manong deliver ng suka daw, BBM. May nag-brief siguro, but di niya narinig kasi fried neurons. Tawan-tawa ako kasi nag-message na si Shine sa akin. Sabi niya ganun. Anong sinasabi ni BBM na pinag-deliver lang ng suka? Sino nag-deliver ng suka? Sino dito yung nanay sinasabi, oy, mag-deliver ka nga ng suka. Binibili yung suka, hindi dinideliver. So, high blood si Sean. Parang,
who even does that na nagde-deliver ng suka? Diyos me, nakakaloka. Out of touch talaga. Even yung mga snide remarks, no, hindi hinged. Hindi nakakabit sa katotohanan. Sino maniniwala sa ganun? Ayun. Anyway, hello, Sai. Hello, Miss Joey. Totoo doon sa Thank you. nag-deliver ng suka. Hello po, kamusta ang lahat? High blood ba ang lahat? O hindi pa masyado? Ay, napagaya na ako kay Miss LDC. Ano na din ako, nag-notes na din ako. Nag-notes Pero ka na sa akin, rin. Wow. Oo. kasi parang hindi ka ready sa live ni Miss Joey, parang hindi mabibisit yung mga yung mga kalaban niya. Dapat ready tayo. Correct, oo. Dapat ready tayo pagkatapos. Dapat solid yung mga suntok, di ba? Diba? Talagang agad. Solid yung... Kasi Manny Pacquiao, di niya may ilagay yung suntok natin. Minomonitor tayo ng mga taga-House of Representatives. So, kailangan ng mga bibitawang salita, mga solid. Yung mga masasakit, yung tipong iiyak sila ulit kapag dating ng hearing. Ganun. Gusto ko sana umakyat nung nag-live kayo last time, nung kailan ba yun? Thursday, kaso may event ako. So, nag-notes na lang ako para hindi ko na makalimutan. Ayan, go. It's ano your lang time naman to? Limang point lang naman. 5 points. Ayan. Yung venue versus SOCMED Dive. Since kasi sa Team Suka natin, closed door, di ba? Tapos limited seats. Pero kung i-compare natin yung social media viewing, pinakamataas. Di ba? So, siguro si BBM, nanginginig na yung itlog. Kaya pati yung deliberation ng mga speech niya, utal-utal. Wala na sa hulog, no? Tsaka, makikita mo sa kanya na hindi niya naiintindihan yung sinasabi niya. Wala siyang presence of mind. Oo. And whoever is handling the rally, sino ba campaign manager nila dyan sa Alyansa? Meron ba silang anyway, kung sino man nag-handle ng yan, yung mga script or whatever, yung mga speeches ni BBM. Kasi kung speeches to ni BBM, so I assume sa pa rin to, PCO pa rin eh. So, hindi nga, Miss Joey. Kaya nga, maganda yung nauna sila dun sa rally. Nag-campaign rally. Kasi kung hindi magbabacklash yung mga speech niya na sinagot naman ng PDP. Oo. Kasi kung sinagot siya, basag na basag sila. Yung mga kandidato niya, ang dami naman nilang nagawa. Kasi yung mga veterano nga sila, sabi niya, di ba? Pero kahit isa dun sa mga nagawa nila, wala siyang naipaliwanag, wala siyang na-deliver ng maayos. Oo. 1.6, bakit ganun? Ba't magkaiba? Pagka tinignan mo dito, ay nakasabi, 1.6 views, 1.6 million views. Pero kapag binuksan mo yung video, binabawasan nila, 1.5 lang daw. Mga taga Mindanao, sa inyo, sa mga kapatid ko Muslim, salam alaikum. Saan na ba yun? Wait lang, sorry. Pagka inopen mo yung video, ayun, 1.5 million. Anyway, mas malaki pa rin to kaysa sa proclamation ng Alyansa. Mas malaki pa rin kaysa sa proclamation ng Alyansa. So, doesn't matter. Doon sila, akala nila nakauna sila ng lait. Di nila alam, babalik lahat sa kanila yung sinabi. Tsaka, yung comparison niya sa mga candidates nila versus sa candidate ng PDP laban, hindi man lang niya nabigyan ng justice yung mga accomplishment ng mga kandidato niya. Kung meron man, 'di ba? So, tapos yung mag-ano ka ng hindi effective si BBM na mag-rally ng tao para hindi kasi siya convincing and I think the candidates of Team Sinusuka is beginning to understand this na parang parang di nakakatulong to si BBM. Parang di nakakatulong to si BBM. Kasi yung mga niya yung parang wala kami buong buo, marami kaming kandidato kasi buo kami ganyan. Okay. Latak. Alam mo yung tira-tira sa piyestahan, tapos iluluto mo, pag sasama-samahin mo kinabukasan, lalagyan mo ng suka, tsaka toyo. Ganun yung mga kandidato. Ganun yung mga kandidato nila. Oo. Sabi ni Alternative Truth, sinking boat ba? Oo. And I think they're going to feel this in the next coming days. Kasi, ang pangit talaga mag-introduce ni BBM eh. Sobrang pangit mag-introduce ni BBM. Ay, teka, hanapin ko lang yung niya. O sige, Sai, tuloy mo yung mga points mo. Ayan. Tapos meron ako isa dito, yung pronouncement ni Duterte. Si Duterte kasi very, very witty. Kahit nag-joke yan, siniseryoso ng mga kalaban kasi yung joke na yun, parang joke pero totoo. Feeling nila ganun. So ano sinabi na, gurgurin na lang natin yung 15 na yan para sigurado makapasok tayo.
Oh, inano nila yan, iniiyak nila yan ngayon. Etong si BBM, nag-react na naman. Nag-react na naman siya. Alam mo yung tinutuya ka yung binibwisit ka para pinoprovoke ka. Kasi ikaw naman si tanga. Nagpa-provoke, pero hindi mo naman pala alam yung isasagot mo. Nanggigigil sila na hindi nila kayang tapatan yung pagiging witty ni Binato kasi Duterte. ni BBM, ganyan na lang ba? Parang kapag parang ang solusyon mo na lang parati sa mga issue ay papatay. Kasi pwede. As if naman gagawin yun. Actually, yun, ang tawag dito, sa totoo lang, hindi kasi nila naiintindihan yung Bisaya sensibilities Ako ang intindi ko dun sa sinabi ni PRRD na yun na parang, para manalo tayo, patayin na lang natin yung 15, ganun. Ibig sabihin, si PRRD, kahit siya, nakikita niya na parang lugi kami dito sa laban na to. Yun yung sinasabi ni PRRD doon. Sa totoo lang, lugi kami dito sa laban na to, na parang for us to win, dapat mawala yung 15. Lugi sila sa makinarya, Miss Joey. Totoo yun. Pero hindi sila lugi sa mga taong nagmamahal sa kanila, taong bayan na sumusuporta sa kanila. Yun yung hindi ma-achieve nila BBM. Kasi pwede nila, nagbabayad nga sila ng mga tao, pero konti pa rin sila, naghahakot nga sila, konti pa rin sila, di ba? Imagine pag ang PDP laban, nagtawag, sa Iglesia ni Cristo pa lang, puno na ang EDSA, puno na ang venue. Isali mo pa kay OJC. Tapos sa ibang bansa, parang nakakahiya si BBM, kumakaway sa hangin, walang pumapansin. Hindi to Pero diba, gusto ko yun, tuloy lang nila yun. Gusto ko yun na ituloy lang nila, ganyan, i-ano lang nila. Para yung magkaalaman tayo dito. Very nonchalant yung mga tao, dumadaan presidente, parang, yung presidente nadaan. Okay. Ganun sila. So, ramdam na ramdam nila. Tapos ang poster, salamat sa mainit na pagtanggap. Mainit talaga, parang impyerno kasi yung lugar. Kasi nandun ka. Kaya mainit yung pakiramdam mo. Oo. True. Ayan, last na lang, Miss Joy, para naman para hindi ko ma-consume yung time. Okay. Alam naman natin, marami talaga yung mga nagpapaayuda pagka darating ang election, no? Ang sa akin lang, sa mga tatanggap ng ayuda na yan, kasi Miss Joey, sabi ko sa kanya, kunin niyo yung pera, pero huwag niyong iboto. Ang problema kasi is yung mga barangay chairman. Kasi, dati kasi diba nung manual pa yung counting, sa ganitong barangay, ito yung bumoto. Alam ng mayor kung ilan yung binili niya doon. So, makikita niya kung ilan yung bumoto at hindi bumoto doon. So, siguro since ngayon, na tayo, high-tech na, no? Hindi na nila yan matitrace. Malalaman na lang nila, sa buong Pampanga, ito lang ang bumoto sa atin. Pero hindi na nila makikita yung mga pangalan. Pagka alam nila na Duterte ka, baka, alam mo yun, hindi ka nila pabotohin. Ganon. Pag ako hindi nila pinaboto, pasasabugin ko. Charot lang. Ayun. Kunin niyo siguro yung pera, no? Kasi pera naman natin yan. Pinaghirapan natin yan. Kung magpapabayad man kayo, siguraduhin yung hindi niyo sila iboboto para makita nila na tayong mga Pilipino, hindi tayo nabibili ng pera. Kasi yung kapalit nung 1,000, 2,000, 5,000 na yan, 3 taon, 6 na taon na paghihirap. So, kunin niyo yung pera pero wag niyong iboboto. Yun ang sa akin. Kasi kami, Miss Joey, talagang isang compound kami, no. Mahirap talaga kami. Kada botohan, kada magpaayuda ang gobyerno dati. Parang Diyos, pinipilahan, sinasamba. Tapos, eto pa pala isang point ko, Miss Joey. Hindi inaasikaso ang daan, laging baha. Laging maraming problema. Sinong sinisisi namin? Ang mayor. Pero next year, pag humabol siya, iboboto ulit namin. Kahit walang nagagawa. Kasi nagpaayuda. So, dahil walang project doon, dahil laging baha, walang business. Walang income ang lugar namin, walang income. So yung mga tao may hirap. Ang mga mayayaman lang doon yung mga naka-abroad na, pero yung trabaho, yung sa lugar na wala, patay, Miss Joey, patay. Ang mayor namin ang pinakabatang mayor sa buong Pilipinas. College pa lang siya, Miss Joey. Kilala mo yan? Talaga ba? Pinakabata sa buong Pilipinas na naging mayor.
Youngest mayor. Taga UP. Anak ng, kilala mo yan. Ngayon? Tapos, habol ulit siya. Wala kaming siguro dahil walang experience ni hindi dumaan ng pagka-counselor or something. Pero kasi yung tito niya is yung family na sila talaga ng mayor, vice mayor, ganyan. So, yung binoto siya kasi, Kabangbang? Kabangbang? Hindi po. Youngest mayor 2022. Pampanga? Ay shit, Bustos? Okay. Tapos, nanalo siya kasi kinakiligan ng mga Juding sa lugar namin. Okay. After manalo, binabash kasi walang nagawa. Oo, sa Masantol. Putya laging baha dyan di ba? Miss Joey, mawawala na kami sa mapa, wala pang nangyayari. My God, oo nga, lagi kayong binabaha Anyway. Wala nang mangyayari. So, tapos, kahit anong gawin mo, kahit na iboto mo pa yung mga mayor na ganyan, kung walang katulad sa mga Duterte na willing at talagang magtatrabaho para magtatrabaho. 'Di ba? So, ganun lang. Kawawa lang kami. Ganun masasabi ko, Miss Joey. Kaya, kahit gano'n actually, kailangan talaga natin ng may kakulangan rin talaga sa leader, Miss CY. Teka, meron ka pang gusto sabihin, Miss CY? Yun lang po. I-share ko lang. Oo. Thank you very much, Miss CY. Salamat din po, salamat. Thank you po. Thank you very much. Alam niyo yung point ni CY, yung wala kang choice kasi inayudahan kami, di malamang sa malamang kahit wala siyang nagawa para sa lugar namin, boboto pa rin namin siya, ganyan. Isa rin sa problema kasi talaga natin is we lack leaders. We lack leader material. Kasi yung mga kabataan natin, hindi rin natin sila hinuhubog as leaders. Ganon. Kaya ang daming mga tao na capable pero reluctant na humawak ng public office, ganyan, or whatever, ganon. Kasi nga, hindi sila hindi sila na-mold para maging leader. So ngayon, yung mga makakapalang mukha, sila yung magtatakbuhan sa public office. This is also a serious problem Isa to sa mga reason kaya wala tayong choices pagdating ng election Kasi yung mga tumatakbo lang, yung mga makakapalang mukha. Bihira kang makakahanap ng makapalang mukha at magaling at the same time. 'Di ba? Usually nananalo sila kasi nga they were able to do it. Tumakbo, gano'n. Tumakbo sa eleksyon. Pagkatapos may pera naman, may makinarya, they can do it. So why not? 'Di ba? Ngayon yung mga capable na hindi masyadong makapal yung mukha, they're not the kind of people na tatakbo sa public office. This is a serious problem kasi this is something that should be molded na nasa school pa lang yung mga bata. 'Di ba? Dapat gano'n Ayun, so dapat pag-isipan rin natin 'yan. Dapat rin 'yan yung mga bagay na inaano. May nga nakausap ko yung kailan ba yung kakwentuhan ko na 'di ba sa classroom nag-e-elect ka ng mga officers, president, vice president, secretary, ganyan. Pagkatapos ngayon, nag-e-elect ng mga officers, but I think it's a very good opportunity to teach children about responsibility and leadership, responsibility, transparency, whatsoever. Na pag presidente ka ng classroom, ano exactly yung mga ine-expect sa'yo? Pag vice president ka, ano exactly yung mga ine-expect sa'yo? I don't know if, yung mga teachers ine-explain nila yun or basta-basta na lang sila nag-e-elect ng ng mga officers. Kasi naalala ko nung nasa grade school ako, ang pinagkakaguluhan lang namin doon sino magiging muse at saka escort. 'Di ba? Ganun. Pero it should have been an opportunity, a learning opportunity para maintindihan ng mga bata yung mga ganitong klaseng burokrasya. Ayun. So, yun lang. Anyway, CY, meron ka pang gusto sabihin? Bababa na kita Basta po, Miss Joey. Thank you po. Thank you. Maraming salamat. Ayan. Hello, Epic Science. Hello, Epic Science. Hello po. Hello, ayan. Hello. Narinig ka po, ma'am? Yes, naririnig ka na ngayon. Go. Yes. Thank you, ma'am. Praise God. Salamat po sa pag-entertain sa akin. First time ko po, ma'am, na umakyat. Actually, ako yung team replay nyo po. Pag nagko-comment ako palagi ng team replay ganyan. Tapos naging radyo ko kayo while working. And ma'am, nandito ako sa Saudi ngayon. 10 years na po ako dito. And matagal ko na rin napapanood ever since pa. Nung time na, ano pa kayo nun sa unit team, pinagtanggol nyo pa nga si Bongbong noon. Naalala nyo, ma'am, yung time na yung isa lang yung inano ni Bongbong, isa lang yung
yung batas na ginawa niya pero pinagtanggol niya Yung dun kay sa Jello campaign. yun, yung kay Jello. Oo, Oo. revoking Kay Chef Bacolod. Jello, gano'n, oo. Simula nun Ay ma'am pinanood ko na kayo kasi ang tapang mm, niyo doon, sa banda doon. mm, Anyway po, yun po, at saan ba ako magsisimula? Actually mm, ma'am taga Norte po ako. mm, Yung mga pamilya namin, taga Abra. mm, So, solid North talaga kami. And, mm, tinanong ko si ate ko dun sa Pinas, sabi niya tinanong ko siya kung boboto pa ba natin si Bongbong mm, sabi ko mm, ganyan, sabi niya, "Hindi na kasi hindi namin naramdaman 'pag hindi presidente," sabi sa akin, ganyan. Pero mm, Ilocano yun Ilocano kasi ako. mm, So, nakikita talaga ma'am yung ano, yung pagkakaiba unlike before. So, yung dati sinasamba natin sila, ngayon sinusuka na kasi expected na yan, iba na ang impression ng tao sa kanila. And I believe na natututo na ang mga tao. Kumpara mo talaga kung concerned talaga sila, dun pa lang sa proclamation rally po nila, mas madami pa yung hate na speech kaysa yung pagtugon sa totoong, mm, pag-resolve ng problema ng Pilipinas. mm, 'Di ba may word po sa Bible na sabi niya, "At the abundance of the heart, the mouth speak." So, kung puro hate yung nasa puso niya, yun ang lalabas sa bunganga niya. So, puro hate, anger, envy, so magre-reflect po talaga siya. And mahirap niya makuha ang loob ng mga tao kasi kilala naman po natin sila, they are high class family, mayaman, ganyan. Mahirap maka-relate ang mga tao sa kanya. Parang natatawa lang din po ako sa sinabi niya na ano, dun sa bumili ng suka. Anong problema mm, dun sa suka? Majority ng mga Pilipino gumagamit ng suka. mm. Pobre lines kasi yun, 'no? Sobrang mata Nabili lang pobre ng din suka, namin. yung gano'n, yung Parang parang inaano lang niya, anong problema dun, lahat naman tayo nung bata tayo, pinabili man talaga tayo ng suka ng magulang natin and, majority ng mga Pilipino gumagamit ng suka. So yun oo, pa lang, so imbes na mag-reach out sa mga tao, pero iba yung lumalabas sa bunganga, mm, yun po. And, isa pa po, yung pagpakinggan po yung mga speech niya, madami yung ano, yung paninira kaysa mm, pag-usapan yung mga sitwasyon, totoong problemang Pilipinas, hindi siya focus sa pagresolba. Actually 3 years pa lang niya po na presidente, tapos tinitira niya yung 6 years na si Tatay Digong. So sino ka para siraan mo siya? So hindi mm, niya matatapatan yun kasi 3 years pa lang niya. Parang ang dami niyang ginawa pero sa 3 years na yan wala pang project, wala pang ginawa sa amin as OFW. So mm. yun lang po ma'am. So concerned lang po ako sa mga Pilipino, sa mga ordinaryong Pilipino na kasi hindi sila gaano aware sa mga totoong nangyayari sa gobyerno lalo na sa mga kabataan at yung mga bahay na nakatira sa May bundok kumusta oo. yung mga ano, parang may mga nag-i-email sa'kin, may mga nagme-message sa'kin ng mga OFW, Mm. nahirapan daw silang humingi ng tulong sa DMW. Actually, ma'am, totoo po 'yan. Actually, nag-apply din po ako yung sa scholarship yung anak ko kasi magka-college na. Mm, Do'n sa DMW, nag-apply ako last November 24, nag-email ako. Last year mm, lang. Sabi lang po na magre-reply sila, idudulong daw nila doon sa head office ng Ilocos Sur, kasi do'n oo, mag-aaral yung anak ko. Hanggang ngayon po wala pang reply. At sabi niya, mag-e-email kami 'pag approve na yung scholarship. Kasi meron po oo, kasing, 20,000 parang scholarship assistance, mm, parang gano'n na project ng ano, OWA pa noon, ngayon DMW na. oo. So, Pero yun walang po update. wala, Pero 'di ba walang kunwari update. yung mga OFW na in distress, ganyan, 'di ba DMW yun, yung tumutulong sa gano'n? Yes ma'am, opo, kasama Oo, po 'yan. Kasi nakalagay po dun sa ano nila, dun sa vision mission na parang sa gano'n. mandate nila 'no, Mandate oo. nila 'yan, oo. So, Ayun, kumpara nung time ni Duterte, sure yun na ano, may mangyayari talaga na tutulungan ka. Kumpara ngayon, napapaisip nga ako ma'am baka ayun, baka nakuha na, naibulsa na yung mga mm, budget-budget na 'yan, nagamit na sa ibang bagay. mm, So, napagkukumpara mo talaga ma'am, grabe. So, ayun mm. po, nagpapasalamat ako ma'am, I will take this opportunity na mag-thank you sa inyo, Maraming sa salamat din, inyong since TikTok days ka pa pala oo, nakikinig, ay hindi naman OG ka basta pala, OG, ayan. oo, diyan, mga ka-age bracket lang siguro kita ma'am, ganyan. So, Oo, na ano, grabe ang tatapang niyo, ang tatalino din. So, natatalinuhan na din kami sa inyo. So we are very more well-informed kaysa sa mainstream media na bias na mm, since the world began. So, mm, alam naman po namin timbangin kasi madali na lang naman po ang mag-search 'pag may malakas kang internet, na-educate pa kami. mm, So yun ma'am, mm, yeah, God knows everything and the truth will always prevail sabi nga nila. We know who to mm, vote this coming election po at di na mm. nila malulokong taong bayan at naniniwala ako na mas madami ng matatalinong Pilipino ngayon, tahimik lang pero alam nila kung sino dapat ang papanigan at may Correct, puso sa oo, Pilipino. Lalo na ngayon mm, digital age na tayo with the access of mm, ano, social media, madali na lang natin malaman. Yun lang mm, po ma'am, mm. konti lang yung sasabihin ko. Thank Na-overwhelm lang you ako kasi every first time time. kong umakyat. Oo. Yes ma'am, Thank you thank you very po. much. Thank you Ayan, po. maraming salamat Epic Science, Yes ayan. ma'am, Ingat thank you ka po. diyan. Thank you Okey, po. ayan. At
Si PNP Apolitical next natin, kakaloka. Ayan. Hello PNP Apolitical. Hello, Miss Joey. Magandang gabi. Ayan. Taga-PNP ka? Hindi Hindi, may mga kaibigan akong nagtatrabaho sa PNP. So yun, parang nagrereklamo na sila kasi ayaw na nilang gusto mag-participate sa mga pinaggagawa ni Marcos dito sa Davao. Simula pa nung Kibuloy, yung KOGCC. Oo. Maraming mga PNP na ayaw talaga pero ginagawa lang daw nila para kasi sumusunod lang kasi sila sa command. Yung ganyan pero against sa kanilang will at hindi daw legal yun para sa kanila. So pero wala silang ibang magawa kasi bawal na sila magsalita ng obey before you complain daw kasi yung prinsipyo ng PNP daw kasi. So kaya yun I can see the hatred kasi may ibang PNP officer na gumagawa ng mga dummy account. Tapos doon nila sinishare yung mga hinanakit nila sa gobyerno. Oo po. Alam mo totoo, kasi nung nag-TikTok ako kailan ba yung nag-TikTok ako ng iniintay kong magising yung kasama kong lalakad. May umakyat na PNP na taga Davao de Oro. Tapos nagkwento na siya. Actually, come to think of it, parang na nga niya yan parang nakwento na nga niya yan yung sino ba yung kasama ko noon nung isang araw? I think mga February 12 yun. Nagkukwento na siya, sabi niya gano'n, Miss Joey, ayun na nga, busy na busy siya kasi pinapatan nga raw sila ng rally. Hindi nagsisink in sa akin at that time kasi hindi ko naiisip na parang rally pala yun ang pangangampanya sa kasi correct, tama, kasi nakwento rin ni kanina ni LDC tagum pa yung dapat yung rally. So kaya nakasal siya, PNP siya. Pagkatapos, pa siya noon, meron pang bumarda sa kanya noon na bata. Kasi sabi sa kanya, "Weh, di kami naniniwala sa iyo." Pakilala nga niya pulis siya. Tapos sinasabi nung nambarda sa kanya sa TikTok na, "The hearsay yung sinasabi mo." Tapos nahigla ako doon sa bata. Bakit mo sasabihin hearsay? Experience nga niya yung kinukwento niya. Hindi Vian, si Ngobs. So yun, sa TikTok, actually, nag-aakyatan dun yung mga, kasi mas madaling magtago sa TikTok Kasi sa TikTok, pwede talaga yung anonymous. Ganon. Ayun. So, sa TikTok, umakyat siya, tapos naglalabas siya ng sama ng loob. So, yung sinasabi mo na may mga kakilala ka na gumagawa ng mga troll account just to voice out yung mga sama ng loob nila. Marami talaga. At ang dami nilang nag-aakyatan sa TikTok. Tapos may mga friends rin ako na iba PNP din, mga army din sa militar na gumagawa ng mga dummy account, nag-share ng Duterte, yung about sa yung mga pangaral ni Duterte before about sa prinsipyo, ipaglaban ng Pilipinas, ganon. So parang nakikita ko talaga na in a way parang pinapakita talaga nila na ayaw na, parang gusto na nila mag-withdraw ng support, parang ganon. Hindi naman sa pero hindi talaga sila overall di gusto ng mga militar at police yung pinagagawa ng administrasyon ngayon. So yun lang, kapag ganon, walang stand ng mga police, nag-aalala lang ako kasi baka dito ginagamit lang sila sa mga political na mga bagay kahit bawal sila, pero what if in the future uutusin na sila na gagawin or may ipapagawang something. Dapat ngayon pumu-pushback na sila Dapat as early as now, pumu-pushback na sila 'di ba? Kasi kapag ini-allow nila itong mga maliliit na bagay na tulad ng pagsusuot ng pula para mag-attend doon sa mga sorties ng administrasyon, parang unti-unti parang ina-allow nyo yung mga illegal na mga bagay that will eventually lead to something worse kapag hindi nyo ito kino-call out sa internal nyo. Kasi delikado to, baka kasi iniisip ng taas, sumunod ng baba, madali mo ito, ganito, so eventually patayin mo to magpo-progress siya into something diba? Para tong cancer para tong cancer. Kapag hindi mo to kino-call out sa stage 1 pa lang, maging stage 4 na to eventually. So alam ko sa mga kaibigan ko, kapag familiar naman kayo sa boses ko, diba? So kung narinig niyo to, wag lang kayong mag-share sa iba or matakot. I-share nyo sa taas, sa internal nyo na hindi nyo na gusto yung ginagawa sa inyo or pinapagawa sa inyo. Kasi kapag ina-allow nyo to kasi command to sa taas, and then eventually hindi ko alam kung ano ang susunod na ipapautos sa inyo. Baka maging kayo ang susunod na sa 44. Hindi natin yung gusto maulit, diba? So gumawa kayo ng hakbang para hindi maulit yung sa 44 na pagiging sacrificial lang kayo. Kasi kapag ganun, kapag tinutolerate niyo ito, uulit yun Tingin ko talaga mauulit yun.
So, next naman ang point ko, kapag kasi inconsistent yung leader nyo, like sinasabi niya, protect the Constitution yung una, yung kapakanan ng taong bayan. So, tapos ngayon ito, pinapasok kayo ng pulang damit na hindi kayo nag-swore para suotin yun. Oo. Ano kasi, parang Para maging inconsistent na yung leader nyo. So, ibig sabihin, yung trust or yung foundation nyo as an institution nagiging weak kasi hindi consistent yung leader nyo. Kapag ganito kasi, dapat may hakbang kayong gawin sa loob ng hanay nyo na para itama ito kasi kapag nawala yung trust inyo, ako yung natatakot na baka maaaring ito ay magsimula ng mga tao na mag-aklas. So para hindi ma-encourage yung mga tao na mag-aklas, patatagin nyo yung institution nyo, patatagin nyo. Huwag nyo i-allow na abusuhin ito ng mga politiko. Kasi kapag ganun, magiging, tama talaga, magiging susunod yung sa 44 kapag weak ang institution nyo at walang moral, mababa ang moral sa hanay ninyo. Magkakaroon ng, yung ganun. Tapos, marami ang mga DDS, maraming Duterte supporters. Tapos, i-combine kayo ng PNP at AFP. Tapos, marami kapag, hindi naman ako encourage, no? Pero, kapag mahikayat ang mga tao na gumawa ng taliwas or hindi na kayo kinakilala ng tao as kanilang protector, gagawa sila ng sarili nila. That's a warning lang. Or that's we do not want the situation to escalate. Exactly. To that level. Oo. Kaya maawa naman kayo sa institution nyo. Patatagin nyo, i-call out nyo yung mali at wag nyo hayaan yung binababoy yung institution nyo. Yun lang. Naawa lang ako sa mga friends ko kasi nandun sa PNP. Kasi parang yung iba nga ginagawang bodyguard daw. May isa kong kaibigan din na PNP. Halos kasi ng mga barkada ko nasa PNP. Yung isang PNP police na barkada ko na na-assign sa isang probinsya. Ginagawa daw siyang bodyguard ng congressman. Ayun, ganun. So, kahit tapos gabing-gabi na nakatayo daw sila sa labas para labas ang bahay ng congressman para protektahan yung bahay ng congressman. So, imagine yung ganito. Hindi na to tama kapag ganito, kapag ginalaw niya to. Tapos, yun naman, tapos so may another point pa po. Tapos, yung mga utos-utusan na nila, sundan mo nga yung na yan, kasi tama. Kayo na bahala. Kayo na bahala dyan. Tapos, may isa pang senior sa akin, ang kilala ko na police sa loob, doon sa ginawang KOGCCH. Yung, di ba, nag-surrender si Pastor, then they consider it as nakuha nila, na tao nito, nahuli nila, capture. So, may reward daw. Kaya pinaasa sila na may bibigyan daw sila na ganito. Pero hanggang ngayon wala daw silang tanggap. So parang you see the danger. Yung alam yung hindi tama yung nangyari or hindi tama yung binalita na na-capture ninyo. Tapos kiname yung na-capture ninyo para lang magkapera. So ibig sabihin, ang prinsipyo niya pala nabibili na. Ibig sabihin, you're not doing it because it's your job. You're doing it because you are going to be rewarded. Exactly. Hindi kayo faithful sa mandate nyo. So ayoko, parang bounty hunter na lang. Bounty hunter na lang yung PNP, di ba? So, hindi naman sa ko yung PNP nga. Yung dati kasi, ang taas-taas ang moral nyo. Ispitado kayo kasi kayo hangda kayo sumalo ng bala para protektahan kami sa mga durugista eh. Ngayon, anong nangyari? Parang protector na kayo ng politiko. So, sana may gawin kayo na tama, na legal, na constitutional, dyan sa loob ng hanay nyo. Para naman... Maybe for example, kasi to be fair sa PNP, yung mga retired na PNP officials, di ba yung batch 91, PNPA, batch 91, di ba nag-issue na sila ng support to Inday Sara? I think they should also issue support tungkol dito or call out the leadership sa PNP na wag nila dapat hinahayaan yung mga pulis na may mini-mention nga dito si Ignis kanina na nahirap kasi sa part ng PNP na mag-pushback ng lantaran kasi mas matindi yung balik sa kanila unlike sa military daw, sabi ni Ignis. Ito nga yung mahirap ang sitwasyon nila, mas mahirap daw ang sitwasyon ng PNP kaysa sa military kasi mas matindi yung retaliation sa PNP. Well, maybe that's the dynamics in the uniform service. But I hope
kunwari yung mga retired na mga PNP officials, maybe they can issue a statement na ma-call out yung ganitong klaseng pagtrato sa PNP. Kasi kayo, mas ano na kayo, retired na kayo, at least kayo hindi kayo mababalikan. But you have to do something na yung current na institution na naging part din kayo, binabalahura na eh. Ginagawa na lang kayo tagapalakpak. Sa totoo lang si Jean Fajardo, pag nagsasalita, mukha na siyang tanga. At makikita mo sa mukha ni Jean Fajardo, hindi niya gusto yung ginagawa niya. Obvious na obvious, hindi niya gusto yung ginagawa niya. Totoo. But, kaso, what can she do? Kawawa. I mean, siguro yung mga alumni ng PNPA must speak up about this. May ano kasi dyan, Miss Joey. Sorry. Kasi yung kapitbahay namin doon sa province, retired PNP. So, hindi na siya masaya sa pinapagawa ng gobyerno sa PNP on the ground. Pero hindi siya pwedeng mag-express kasi tinatakot daw sila na baka mawalan ng pension. So yun ang ang kwan sa kanila, yung parang hawak ng administrasyon sa kanilang pension nila sa ngayon. Yun nga. Grabe, no? Diba? Ang lala na ng sitwasyon. Kapag retired ka na, wala ka pa rin takas. Pero yung mga retired na nagsalita, believe talaga ako sa kanila kasi handa sila mawalan ng insurance, ng pension, just to speak up. Pero hindi natin alam, baka inimbestigahan na sila ng PNP ngayon ni Marbil. I'm pretty sure. Para ma-hold yung pension. Yun lang, parang ano lang, naiinis lang ko na naawa sa PNP ngayon sa pinagagawa. Kapag kasi hinahayaan natin to, iwan ko kung sino ng pagkakatiwala ng tao. Yun lang. At isa pang na ko, Miss Joey, so ako sa PNP, ito naman may napansin lang ako kasi yung style ni BBM ngayon sa pagkakampanya. Parang in the past 3 years na kanyang administrasyon, he was trying to break away with Duterte stronghold or yung Duterte tawag nito, style of governance. Style of governance at yung Duterte support, parang he is trying to and then cling to kakampings. Parang pinapalapit niya. So ang akala niya kasi tingnan ko lang to kasi napapansin ko yung before lumalapit sila Kiko kay BBM. Siguro para ang tingin ko kasi noon magkakaroon sila ng alyansa talaga. Pero yun lang, hindi pala sila nagka-unite. So nagkaroon sila ng dalawang senators which is yung si Tim Lenny, team kumakain ng sinusuka. Dalawa lang yung pinatakbo ng team kain ng suka. Tapos complete yung ticket ng kabila. Yun ang administration. So ang yun hindi talaga natuloy. Tapos hindi hindi pwedeng sumagad sila hindi po pwedeng sumagad sila Risa na maki-unity kay Bongbong Marcos. So parang they have to keep a facade na anti-Marcos pa rin sila even if sobra na sila magkampihan. Ganon. Parang hindi masyadong halata. Kasi yun naman talaga yung pinapalabas ng Risa Ontiveros is the most powerful senator. Meron bang doon? Meron ba tayong pagdadebatihan dyan? She is the most powerful senator. Mas powerful pa nga siya doon sa ate. Diba? Tama. Mas powerful pa nga siya doon sa ate. Parang siya ng Senate ngayon. Si Risa ng Senate ngayon. I mean, tawag dito, si Risa, di ba, parang makapag-hold siya ng hearing noon ng bonggang-bong. Halos 1 taon niyang tinrabaho si Alice Go. Todo bigay lang sa kanya yung, I mean, there's really no movement to really Risa, tama na yan, ganyan, di ba? Yung kapatid niya parang, Diyos ko po, parang hiyang pumorma sa Senado eh. Parang, I guess siguro kasi parang hindi rin siya talaga makabongga ng, hindi rin siya ganun ka-committed sa mga posisyon niya. Like for example, yung tungkol doon sa, yung kay Babes Romualdez, yung sa Afghan, ang konti lang ng hearing ni Senator Amy doon eh. Hindi naman yung tinodo yung laban niya kasi kapatid niya kapuputokan niya doon eh, di ba? Pagkatapos yung sa, yung sa General Dynamics, hilaw na hilaw din yun, ganyan. Siguro kasi nga, kapatid rin niya yung mapuputukan doon, ganun. Maybe that's the reason. Pero ko sabihin, at the end of the day, ang pagdating sa pag-exercise ng power nila as senator, pinakabongga si Risa. Diba? Lahat ng gusto niyang gawin, nagagawa niya sa Senado eh. Ang ko lang, Miss Joey, is kasi kung kaya mag-isa ni Risa, sana naman sila, yung mga PDP natin na senatorials ngayon, maging mas matapang pa sila.
Kaya True. I am still wishing na sana manalo yung madagdagan natin yung mga yung magaling talaga magsalita kasi masyadong reserve si Bato minsan at si Bongo. Masyadong reserve yung parang cordial parliamentary. Hindi sila magaling sa hindi sila Confrontation. persuasive. Oo, kailangan kasi talaga marami tayong mga senador na magaling makipagdebate sa plenaryo di ba? Kaya nung narinig ko na nandito si Kung Marcoleta at si Attorney Vic, ito perfect. Meron na tayong malalakas na yung mga confrontation na sinabi mo to ganyan. So na-excite ako nga sa lineup ngayon sa PDP. Correct, Yung ayan. dagdag ko lang kasi yung bobong Dagdag. sorry naman po. Bigyan na natin suka sa Sweden. Gusto lang magsalita mo. Game PNP. Chismis tayo. Ang nakakabobo kasi si BBM, yung akala niya siguro yung 30 million votes is kalahati yun sa kanya. Napansin niya. Tapos sabi niya, akala niya siguro meron rin si Gadon at saka sila Haydarian, meron rin silang delusion na na parang, di ba si Haydarian meron siyang delusion na, ano nga yung sabi ni Haydarian? Teka, pakita ko lang very, very quick ha. Nagkamali pa ako sa post ko noon sa explanation ko of what I meant. Kasi sabi ganun ni Haydarian, teka ha. Wait. Asan yung post niya? Ito. Sabi ni Haydarian, Bam and Kiko can win seats in Senate without DDS votes. Sabi niya, fact, Bam and Kiko can win seats in the next Senate without DDS votes. All you need is around 35 to 45% of total votes. And that means focus should be on gaining back pink enthusiasm. Ito naman, baliw! Diyos ko, baliw! Tangina. Delusional. Oo, delusional. Si Lenny, ang maximum na boto na pwedeng makuha ni Bam at saka ni Kiko ay 15 million votes. Yung votes ni Lenny. Okay? Kasi siya yung pinakamataas ang boto ng 2022 Yung boto na ni Lenny ang pinakamataas na posibleng botong makuha ninyo. Yung boto ni Lenny cannot even make a senator win noong 2022. Tama. Diyos ko. Hindi talaga. Mapapanalo si Bam at saka si Anong pink enthusiasm yung sinasabi mo? Yung pink enthusiasm is not even enough to make a senator win. Si Risa lang nakalusot na to. Diba? Ay, oo, si Risa. Pero ibig ko sabihin, si Kiko as a vice president, as Diyos ko po. Ilan na yung votes ni Kiko nun na parang nasa 9 million. Oh, di ba? Nasa 9 million lang. Kaya nga ang maximum, kaya nga yung solid na Lenny is yung 15 million. 'Di ba? Yan yung solid na maximum na boto na pwede niyang makuha. Ganon. I think si pang-11 yata pang-11 si second to the last si Risa Ontiveros kasunod niya ni Jinggoy 15 million lang din yung boto niya. Tapos mga sa campaign sorties nila parang ang dami-dami nila, di ba? Oo. So, itong mga baliw na to, hindi raw nila kailangan ng DDS votes. Kailangan nyo kami. Kailangan nyo kami, sa totoo lang. Kaya nga, this election, paalala natin dito sa mga tangang to, na kailangan nyo kami para manalo ng national election. Diyos me. Ayun. So, yun lang. Anyway, meron ko pa gusto idagdag, PNP? Yun po. Yun na lang po kasi, si Ma'am, nagagalit na siya, baka patrishi yung IP ko. Oo. Ayun. Kapit ka lang dyan, nasuka ha. Kapit ka lang dyan. Ayan. Sige. Ayan. Thank you, PNP Apolitical. Maraming salamat.